Bago pakinggan ang storya maaring mag-subscribe, mag-comment at like muna para masundan ang storya at ito'y napakalaking tulong na din sa gumagawa. Maraming salamat. Synopsis. Deej McCoy ay isang lalaki na nagastos ang kanyang buong buhay na nakaharap sa kahirapan at kawalan ng katarungan, matapos mapilitang tumira sa pag-iral kaysa sa pamumuhay. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang lugar sa mundo, hanggang sa makuha ang lahat mula sa kanya sa huling pagkakataon, matapos mawala ang kanyang buhay sa isang bagong simula. Tala ng may akda, ang kwento ay nagsisimula sa Kabanata 1. Ang paunang salita ay nagpapakilala sa Mac at ipinaliliwanag ang kanyang background. Huwag mag-atubiling laktawan ito kung hindi ka interesado, ngunit bilang may akda, inirerekomendo kong basahin ito. Siya ay buhay. Ginawa ko ito. Nagawa kong iligtas ang buhay ng iyong anak. Mangyaring, tandaan na asterisk ay nangangahulugang mga salitang hindi naiintindihan ni Deej. Matapos sabihin ng midwife ang mga salitang iyon ng matagumpay, ang silid ay sumabog sa mga hiyawan at luha ng kagalakan. Ang mga tao sa silid ay nagyakapan sa isa't isa at sa inanang paisa-isa. Samantala, si Deej ay nakahiga ng malambot sa mga bisig ng midwife, tumitingin sa kaliwa't kanan sinusubukan na matukoy kung gaano kasama ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Well, ano ang meron tayo dito? Ang babaeng nakahiga sa kama ay malinaw na ina ng katawang ito. Kailangan niyang maligo. Matapos manganak, ang mga kumot ay nadumihan ng dugo, ihi, at dumi. Ang umiiyak, magaspang na lalaki ay dapat ang ama. Iniisip ko kung umiiyak ba siya para sa akin o dahil natatakot siyang mawala ang kanyang asawa. Taya ko ang pangalawa, malamang na magkaroon ako ng nakatatandang kapatid, hindi ito maganda. Biglang pumasok ang isa pang babae sa silid tulugan na may dalang isang maliit na batang lalaki at isang batang babae na tumakbo patungo sa babaeng nakahiga sa kama. Udamat, mas masahol pa ito kaysa sa inaasahan ko. Sa ngayon, mayroon lamang akong dalawang posibleng pagpipilian. Pagpipilian isa, lumaki sa malaking pamilyang ito, nakikipaglaban araw-araw para sa iilang magagamit na yaman, tiyak na magiging malnourished ako. Tapos, kapag ako ay sapat na ang edad, mapipilitan akong magtrabaho kasama ang aking mga kamag-anak, magpakasal, at magkaroon ng mga anak. Pagpipilian dalawa, maghintay hanggang ako ay tumangkad na sapat upang makakuha ng matutulis na bagay, tapusin ang aking pagdurusa, at subukan muli ang reincarnation, umaasang magkakaroon ng mas magandang kinalabasan. Sa tingin ko pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Habang nag-iisip si Deej, ang silid ay naging tahimik. Natapos na ng midwife ang paglilinis sa bagong panganak at binalot siya sa malinis na tela. Sa buong panahong iyon, si Deej ay hindi gumalaw o umiyak. Nana, ano ang problema sa sanggol? Bakit siya hindi umiiyak? Hindi pa ito nangyari dati. Ang ina ay labis na nag-aalala na hindi niya pinansin ang sakit at sinubukang bumangon. Shush bata, huwag kang gumalaw, kailangan pa kitang pagalingin. Ang tono ng midwife ay walang puwang para sa sagot. Nakapaghatid na ako ng 12-dosenang mga bata. Ang isang tahimik ay bihira ngunit hindi espesyal. Gusto mo bang makita kung gaano siya kalakas? Heto na, binuksan niya ang pagkakabalot sa kanya, at habang maingat na hawak siya, binigyan ng kaunting sampal si Deej upang siya ay umiyak. Si Deej ay umungol ng kaunti habang nakatingin sa kanya na may panghihinayang. Gusto mo bang makipaglaro ng magaspang, matandang balasubos? Naisip niya, sesh, na-trigger mo lang ang aking trap card. Twin Flood, activate. Si Deej ay nag-relieve ng parehong kanyang bituka at pantog sa midwife. Ang likod na pag-atake ay sumabog sa kanyang mga paa habang ang pagbaha sa harap ay tumama sa kanyang mukha at dibdib. Nagsimula si Deej na tumawa ng malakas. Well, hindi ito eksakto sa inaasahan ko, ngunit tulad ng naririnig mo,
ang maliit na demonyo na ito ay humihinga ng maayos, ibinigay ng midwife ang sanggol sa isa pang babae upang linisin siya. Si Deej ay patuloy na tumatawa, proud sa kanyang gawa, matapos hugasan ang kanyang mukha ng mainit na tubig at tela. Ang matandang balasubos ay inilipat ang kanyang kaliwang hintuturo na gumuhit ng bilog sa hangin, pinalo ito sa gitna mula kanan hanggang kaliwa, pagkatapos ay binigkas niya ang isang salita. Aikido. Isang itim na enerhiya ang lumitaw sa kanyang daliri, ipinatong niya ito sa kanyang basang damit at pagkatapos ay sa kanyang mga sapatos, ang amoy ng dumi at ihi ay biglang nawala kasama ang kanilang pinagmulan. Habang nakabuka ang kanyang bibig sa gulat, pinanood ni Deej habang ang kanyang dumi ay natutuyo at nagiging alikabok. Ito ay parang nanunood ng isa sa mga mabilis na video kung saan sa isang minuto maaari mong makita ang isang buto na nagiging bulaklak. Heisenberg's beard. Hindi siya basta isang matandang midwife. Siya ay isang tunay na wizard sa laman. Hindi pa ako naging ganito kasaya sa lahat ng aking 3 buhay na mali ang akala. Si Deej ay labis na nasisiyahan. At hindi lamang dahil ang mundong ito ay may mahika, kundi dahil sa sandaling narinig niya ang salitang Aikido, naramdaman niyang may isang bagay na kumikilos sa loob niya. Parang may isang bagay sa kaibuturan niya ang nagsimula ng umusbong, at bigla siyang naging nakaugat sa mismong tela ng kanyang bagong realidad. Nagsimula siyang paulit-ulit na ulitin ang salita ng mahika sa kanyang isipan, at sinubukan niyang i-engrave ang bawat detalye ng paggalaw ng bilog na daliri sa kanyang memorya. Ngayon na ako ay malinis, hayaan mong itigil ang pagdurugo, mahal. Lumapit ang healer sa ina at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga ibaba. Oras na ba para sa iba pang mahika? Ipakita mo sa akin, pakiusap. Nagmamakaawa si Deej sa kanyang isipan. Unang pinakalat ng nana ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay sinimulan niyang igalaw ang parehong mga braso sa isang bilog na paggalaw, unang pataas sa kanyang ulo, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga braso hanggat maaari bago pinagsama ang kanyang mga kamay, paladlaban sa likod ng kamay, sa taas ng kanyang pusod. Vinire Lokot. Sa kabila ng pagkakabalat, sinubukan ni Deej na gayahin ang lahat ng kanyang mga galaw. Hakbang pagkatapos ng hakbang, inaalala ang bawat detalye na makakaya niyang maunawaan, gaano man kaliit. Isang esfera ng liwanag ang bumalot sa ibabang bahagi ng katawan ng ina ni Deej at mabilis na naibalik ang kanyang kulay. Ang maputlang balat ay bumalik sa isang malusog na rosas, habang lahat ng bakas ng sakit at pagod ay nawala sa kanyang mukha. Muli, may isang bagay na kumklik sa loob niya. Pagkatapos ng madilim na mahika, maliwanag niyang naramdaman na sa simpleng pagdinig sa salitang kapangyarihan, isang koneksyon ang naitatag sa pagitan niya at ng liwanag na mahika, si Deej ay hindi mapigil ang ngumiti. At sinasabi kung mayroon akong sapat na talento sa mahika, nangangahulugan ito na mayroong talagang ikatlong nakatagong opsyon. Naisip niya, maari akong maging wizard at mamuhay ng malaya sa unang pagkakataon sa aking buhay. Walang tanikala, walang responsibilidad. Ngunit mas mabuting huwag masyadong magpasigla. Sa aking swerte, maari lang akong magkaroon ng mahinang talento o. Ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol ng ang babae na humawak sa kanya hanggang sa sandaling iyon, inabot siya sa kanyang ina. Nana, sigurado ka bang okay siya? Hindi pa siya umiiyak o tumatawa, masyado siyang tahimik, sa lahat ng nangyari, talagang natatakot ako na. May mali sa kanya. Matapos ang mga salitang iyon, ang silid ay naging madilim, natatakot na maging bahagyang responsable para sa pagbabago ng mood, at labis na sabik na galugarin ang pagpipilian numero 3, ginawa ni Deej ang kanyang makakaya na magpanggap na sanggol. Siya ay tumawa, ngumiti, at naglabas ng mga tunog ng raspberry. Ang mga ganitong akusasyon ay nakasakit sa profesional na pride ni Nana, ngunit hindi ito ang kanyang unang pagkakataon kasama ang isang nag-aalala na ina. Kilala na niya si Elina mula pa noong siya ay bata pa, at naipanganak na ang lahat ng kanyang mga anak,
hindi may kakaila ni Nana na ang panganganak na ito ay isa sa pinakamahirap sa kanyang karera. Ang pag-aani ay tumagal ng maraming oras at napilitang mag-cast ng mga healing spells ng maraming beses upang itigil ang pagdurugo. Nang sa wakas ay nakita niya ang ulo ng sanggol, alam niyang may mali. Nagsusumikap si Elina sa lahat ng kanyang lakas ngunit ang sanggol ay malambot, kaya, nagmadali si Nana at ginamit ang kanyang mga kamay upang hilahin ang sanggol ng mabilis, tanging upang matuklasan na siya ay sinakal ng kanyang sariling umbilical cord. Matapos putulin at alisin ito, sinubukan ni Nana ang lahat ng kanyang pinakamahusay na spells, ngunit walang bisa. Sa isang mahaba at nakakatakot na minuto, naniwala si Nana na ang bata ay nawala. Ngunit pagkatapos ay ang liwanag ng pagpapagaling ay sa wakas na activate, pinilit ang sanggol na sa muka. Nilinisan ang kanyang daanan ng hangin, noon at doon lamang maaring mag-relax si Nana. Ang healing magic ay hindi himala, maari nitong pahusayin ang puwersa ng buhay ng pasyente, ginagawang mas madali para sa kanila na makabawi mula sa isang sakit o magpagaling mula sa isang sugat, ngunit hindi nito maaring likhain ang buhay. Sensitibo si Nana, kaya naintindihan niya na hindi kailangan ni Elina ng leksyon tungkol sa mahika. Nais lamang niyang makatiyak tungkol sa kalusugan ng kanyang anak. Huwag mag-alala, anak ko, maari kong patunayan sa iyo na lahat ay maayos. Ninalaw ni Nana ang pisngi ni Elina habang mainit na ngumingiti at kinuha si Dij mula sa kanyang mga bisig, inaalis ang tela na parang siya ay nagpapakita ng kayamanan. Maingat na inayos ni Nana si Dij sa siko ng kanyang kaliwang braso, pagkatapos ay inikot ang kanyang nakabukas na kanang kamay sa paligid niya at sinabi, Venerad 2, isang maliit na wisp ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad, sumasayaw sa paligid ng sanggol bago tumagos sa kanyang dibdib. Ang liwanag ay kumalat mula ulo hanggang paa, na ginawang maglabas siya ng mahinang liwanag. Nakita mo, kung may kahit anong sugat sa kanyang katawan, ang aking injury detecting spell ay iiwan ang lugar na iyon na malabo, ang iyong munting araw ay maayos. Ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan ay ginawang pakiramdam ni Dij na may kapangyarihan. Sa kanyang lumang buhay, naramdaman niya ito ng ilang beses lamang. Nung nakuha niya ang kanyang mga degree, nang sa wakas ay umalis siya sa tahanan ng kanyang mga magulang, nang talunin niya ang mga bully. Ngunit sa lahat ng mga pagkakataong iyon, ito ay isang panandaliang emosyon na tumatagal ng ilang segundo sa pinakamahusay. Ngayon iba ito, hindi lamang ito adrenaline, tunay na mahika, tunay na kapangyarihan ang dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ginagawang pakiramdam niyang hindi matitinag. Kaya, nang ang spell ay nagsimulang hamina, hindi niya matanggap iyon. Hindi. Bumalik ka sa akin. Ibalik mo ang aking kapangyarihan. Naisip ni Dij. Nag-focus siya sa mga huling hibla ng enerhiya, na nagnanais na manatili ang mga ito. Hindi siya makakapag-cast ng spell sa kanyang sarili, ngunit nararamdaman pa rin niya ang nananatiling kapangyarihan at sinimulan itong pakainin ng kanyang sarili. Tumigil ang liwanag ni Dij na hamina at sa halip ay lumakas. Si Nana ay naguluhan, hindi pa siya nakakita ng ganitong bagay dati, hindi ito kung paano dapat gumana ang spell. Gustong manatili ni Dij dito habang buhay, ngunit isang segundo mamaya siya ay nakatulog dahil sa pagkapagod ng mana, at ang liwanag ay mabilis na nawala. Muling binalot ni Nana ang sanggol at ibinalik siya sa mga yakap ng kanyang ina. Nana, ano ang nangyari? Tanong ni Elina na puno ng pagkamangha. Walang ideya si Nana kung paano sasagutin. Maraming posibilidad ang lumitaw sa kanyang isip, at lahat ng mga ito ay mangangailangan ng mahabang paliwanag na hindi kailangang mag-alala si Elina at marahil ay puwersahin si Nana na ulitin ang spell. Ito ay naging mahabang araw at wala siyang intensyon na pahabain pa ito kahit isang segundo pa kaysa sa kinakailangan, kaya nanghiram siya ng linya mula sa kanyang paboritong kwentong bayan noong bata pa siya.
Anak ko, sa tingin ko ang bagong panganak ay maaaring pinagpala ng liwanag, walang dahilan para mag-alala, tanging upang magalak.